Inilabas ni Team Manager Richard Del Rosario ang plano nila para kay AJ Edu sa nalalapit na pagsabak ng Gilas Pilipinas sa New Zealand at Hong Kong sa second window ng qualifiers. Ibinandera din niya kung gaano kahalaga ang papel na gagampanan ni AJ Edu sa pambansang kupunan kaharap ang New Zealand. Sa huli, nagbigay din siya ng pahayag sa magiging estado ni Japet Aguilar sa Gilas Pilipinas sa pagbabalik ni AJ Edu. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos hindi makasama sa unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ilang buwan ang nakalilipas, nagpahiwatig na si Gilas Team Manager Richard Del Rosario na muli nilang makakasama si AJ Edu. Hindi naman niya ikinaila na kailangang makahabol si AJ sa mga kasama, kaya naman may plano na silang gawin para dito. Narito ang report. Tutukan natin si Richard Del Rosario sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Ang importante kay AJ is yung pagtuturo kasi hindi pa siya naging parte ng nakaraang window Kaya marami siyang hahabulin. Sinisikap naming hilingin sa kanya na dumating ng mas maaga kaysa sa iba para masimula namin ang pagtuturo sa kanya. Actually, kailangan talaga yun Big deal yun, sabi nga nila. Unang-una, hindi siya nakapaglaro sa unang window. Kalaban yung Chinese Taipei at ang Hong Kong. So, ibig sabihin, hindi niya kabisado yung mga inilatag ni Coach Tim Cone dito sa team. Opensa man yan, or maging sa depensa, or yung pinaka-game plan nila mismo, di ba? Malaking bagay kung masanay niya muna or makabisado niya muna talaga ang gagawin nila sa second window ng qualifiers. Kalaban nila New Zealand dito sa November 21. Tapos niyan, Hong Kong sa November 24 at gaganapin ng dalawang bakbakan sa Mall of Asia Arena. Yung totoo, daming excited na makita siya sa Gilas kasama si Kai Sotto. Dito kasi masusubukan talaga kung ano yung magagawa nila sa New Zealand Tapos, andyan din si Junmar Fajardo. So, posibleng magawa na ni Coach Tim Cone ng mga plano niya sa kanyang triple tower ng Gilas. Si Junmar, si Kai at si AJ Edu. Kay Kai Sotto, wala pa rin tayong update kung ano talaga ang lagay niya mula nang magkaroon siya ng incident sa laban nila ni AJ Edu, ang Nagasaki Belka at ang Pasigaya, di ba? Siguro sa mga susunod na araw, lalabas ang anumang update tungkol sa kanya. Anyway, hopefully makumbinsin ng pamunuan ng Gilas sa AJ Edu na makauwi ng mas maaga para makahabol siya sa mga dapat niyang gawin dito sa pambansang kupunan. Sa patuloy na pahayag ni Team Manager Richard Del Rosario ay binida nito kung gaano kahalaga si AJ Edu sa pambansang kupunan. Ibinida rin niya ang nakikita nilang lagay ng kalusugan nito habang nasa Japan B-League, partikular sa Nagasaki Belka. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Richard Del Rosario sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Sa ngayon nakikita naming malusog siya at napakahusay niya sa B-League at magiging isang maayos na karagdagan siya sa team, lalo na sa pagharap sa mga malalaking kupunan katulad ng New Zealand. Inaasahan naming makasama si AJ. Okay, so ganun katindi yung pangangailangan ng Gilas kay AJ Edu. New Zealand kasi Natural, dapat matapatan natin yung mga bigs nila at yung athleticism nila, di ba? Hindi biro yung gagawin nila dito kasi malimit talo Gilas dito. So, dito sa 2025 qualifiers, masusubukan natin kung ano yung pagbabagong ginawa talaga ni Coach Tim Cone. 2-0 na tayo ngayon, di ba? Naunahan na natin ang Chinese Taipei at ang Hong Kong. Pero ito talaga yung big deal etong New Zealand. So, ibig sabihin, masusubukan talaga Gilas sa PCKala ng laban dito sa qualifiers. Bukod dyan, yung coach nila bago din. So, expect na natin na gagawin niya ang lahat para makapagtala ng 3-0. 3-0 kasi katulad ng Gilas, 2-0 na rin sila. Pipilitin din nila na may tala ang panalo versus Gilas. Sa isang side, alam natin na posibleng i-take advantage ni Coach Tim Cone yung pagbabago nila ng coach Take advantage kasi bawat coach may sistemang sinusunod yan. At dahil bago yung coach ng New Zealand, bagong sistema yung gagamitin nila ngayon kumpara sa dati, di ba? Yun siguro magiging bentahe ni Coach Tim. Buo na sistema niya sa Gilas, while yung New Zealand, kasalukuyan pa lang nila sinasanay yan, inuhubog pa lang nila yan. Sa pasabog na inilabas ni Team Manager Richard Del Rosario ay natalakay ang magiging lagay ni Japet Aguilar sa kupunan, bunga ng pagbabalik ni AJ Edu, at para sa kaalaman ng lahat ng sumusubaybay sa pambansang kupunan, desidido ang pamunuan na panatilihin si Japet sa pool sa kabila ng pagbabalik ng dating injured na si AJ Edu. Narito ang paglalahad ni Richard Del Rosario. Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Pananatilihin pa rin namin si Japet sa pool kasi naman during the technical meeting,
doon mo pagdedesisyonan yung final 12. So base kay team manager Richard Del Rosario, mananatili sa pool si Japet Aguilar. Good news pa rin po yun. At least andun pa rin siya, di ba? Although hindi sigurado na makakapasok dahil andyan na si AJ Edu, hindi naman siya mawawala sa mga player na posibleng hugutin in case na magkaroon ng problema talaga. Kung tutuusin, pwede pa talaga si Japet eh. Pruweba dyan yung patuloy niyang ginagampan ng mahirap na trabaho sa Ginebra. Nabanggit nating mahirap kasi halos bitin na bitin ang pahinga niya kapag may laban ng TNT at Gin Kings. Habang tinitape natin ang episode na to guys, hindi pa nagsisimula yung Game 6 ng finals. So another mahirap na trabaho ulit para kay Japet. Pero in fairness maganda pinakita ni Japet dito sa Ginebra ngayong season. Epekto rin siguro ng kakulangan nila sa sentro yan. Again, gaganapin ang laban sa MOA Arena. Gilas versus New Zealand, November 21 po yan. At Gilas versus Hong Kong sa November 24. Kaya para sa mga wala pang ticket na katulad natin, pwede na po kayong bumili sa smtickets.com. So guys, maraming salamat.